Market is down by a whopping 94 points or 1.33%. Mga Subarus, nag-Versace na naman! Hello mga titos and titas! Welcome to Tito Vlogs! Today po, Market Summary Valentine Edition ay mapula ho yung market natin no? So halos karamihan ay red. So sisilipin natin itong mga favorites no, na namumula rin dito, BSC, PHA, and APL. Tara po, let's have a short prayer bago po tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey towards this chaotic world of the stock market. This we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, yung naligaw lang po dito sa ating channel, ito pong Tito Vlogs, ay tambayan po ito tungkol sa stock market na kung saan ay kinukwento natin yung ating 13 years of experience sa pagte-trade ho nitong chaos yang nararanasan natin simula pa nga last week no? Very chaotic no? Kaya kung naghahanap po kayo ng tatambayan, ay welcome na welcome po kayo. Join us ha! Kung naghahanap kayo ng mga katambay dito sa stock market, tara ho, tabihan nyo yung team Auto-like, yan, pwede kayong tumabi dyan. Yung Team No Skip Ads, pwede nyo rin tabihan yan. Yung mga nanonood ng commercial. Team Replay Bombers, yan, ang daming grupo rito. Team Replay Bombers, mga nanonood yan ng ating videos paulit-ulit, nire-replay, pati commercial. Yung Team Patreonatics natin, huwag nyo po munang tatabihan dahil puno pa po ang tambayan dyan sa kabilang kanto. Yung patreon.com/TitoVlogs, wala ho kayong makikita, kaya huwag nyo na pong subukan ha. Subukan. Hindi, mga titos and titas, kung gusto nyo lang naman ha, na kung mag-enjoy kayo dito sa tambayan, ay welcome na welcome po kayo. No? Click nyo lang yung subscribe button, tsaka yung sana all sa notification bell dahil tuwing Lunes hanggang Biyernes, meron kami dito tinatawag na live tambayan, live stream ho yan ha. Pwede nyo pasilip yung mga minamanok ninyo, makipagkulitan kayo, makigulo kayo, mga titos and titas ha. Para hindi kayo masyadong ma-OP. Ano ba OP? Ma-out of place dito sa tambayan ay meron kaming starter kit. Yan, dyan po nagsisimula lahat ng tambay. Pagkatapos itong video na to, panoorin nyo po yan. Pati commercial, panoorin nyo na rin ha. Para makahabol kagad kayo dun sa mga ginagamit namin terminologies dito sa tambayan natin ha, mga titos at titas. So, yan muna. Pero teka muna, meron pa isa. Eto, last na plug na. Para mas makahabol kayo kung gusto nyo nang nalito kayo. Parang mga ilang araw nagkabuhusan, lalo na kung bago kayo dito sa stock market ha. Hindi niyo alam kung ano gagawin niyo. Sa January 30, mga titos and titas, magkakaroon tayo ng webinar, no? Yung anti-shake webinar, yung bakunahan sesh natin, mga titos and titas, ay dyan ikukwento natin yung buong 13 years, no? Kung paano tayo nakasurvive sa chaos, kung bakit hanggang ngayon ay nakakangiti tayo, nakikipagtawanan tayo doon sa mga tambay dito sa TVC, dito sa Tito Vlogs, ay kukwento ho natin ano yung naging mindset natin, kung bakit kanina ay imbis na magsitakbo tayo, namili pa ng mga pamunas sa sahig. Mga titos, join us po, no? January 30, yung link po ng registration ay nasa description ng video na to. Last day na po ng registration natin tomorrow, ha, mga titos and titas. Kaya po, habol na kayo, ball hubs na kayo, hanggang bukas na lang po pwede mag-register. Kita-kits po tayo sa January 30. Tara, ipasok natin. Market summary, huwag kayo magugulat, ha? Eto, ako nagulat Yan. Tingnan nyo naman ang hatian ng pizza pie. Diba? Yung ating market activity today, 209 lang naman ang ating losers, no? And 29, 10 bagger, no? 29 ang ating gainers. Talagang tinambakan. First time ko rin nakita to sa tinagal-tagal nating nagma-market summary. Halos isang taon na nating ginagawa to. First time ho ito, ha? 29 lang ang gainers, 209 po ang ating losers. 11.56 billion ang value turnover. So normal na ganyang karami. 504 million ang net foreign selling. Normal din na lumalabas yung mga foreigns. Pero this time, mukhang pati locals lumabas. Nawalan ng tagasalo ngayon. Dati sinasalo natin yung mga foreigns Anyari, no, mga titos and titas. Ay all sectors are in red, mga titos and titas. Walang pinaligtas. But yung financial and mining sector are ang mga merong net foreign buying ngayong araw na to, ha? Silipin natin yung mga tabalits bago natin silipin yung market kasi nagtatanong dito. Tito, bear market na po ba?
Ay, matagal na po. Nasa bear market pa rin po tayo. Matagal na pong bear market. So, silipin natin muna. Eto muna. Galing sa Inquirer. This is not normal. Ayan, sabi dito. Wall Street grows worry of stock bubbles. London, New York, growing... Saan ba talaga? London ba talaga o New York? Growing concerns about stock bubbles on Wall Street are sparking fears of a pullback, highlighted by the wild ride for shares such as GameStop Corporation. Hindi ho ako nagte-trade ng US market, pero gusto ko lang i-share sa inyo itong balita na to. A flood of money supply, ultra low or zero interest rates, and COVID-19 vaccine rollouts have sparked a buy everything rally, keeping world stocks at a whopping 33 trillion in value from their lows of last March. Mga titos and titas, surges in the share prices of some loss-making firms, red-hot public markets, and amateur investors chasing stocks have drawn concern as the benchmark S&P 500 has gained more than 70% since last March. Ito yung sinasabi natin since last year din, nakakaibang nangyayari dito sa Wall Street, no? Kasi nga, mabuti pa nga tayo eh. Sa totoo lang eh, no? Kasi tayo, realistic yung stock market natin. Kung ano yung economy, yun po yung sinasalamin ng stock market natin. Diba? Down ang economy, down yung stock market. Pero ito pong Wall Street, ayan na nga, nasa crisis sila. Nasa pandemic sila, ay up sila ng 70%. Diba? Kaya ito nakakakaba. Yung unang theory ko noon before, sabi ko baka kaya pinapad ito dahil nga dun sa election. Siyempre, para pabango ni Tito Trump, no, ni Tita Donald, o para maganda siya, hindi nag-crash ang market. Pero tapos na election eh. Wala nang kailangan pabanguhin, no, mga titos and titas. Ano na pwede mangyari? Pwede na nga siguro itong bubble, no, mga titos and titas na mangyayari sa Wall Street. Ito yung matagal ko nang inaambangan eh. And finally, baka ito na mangyayari na po. Ngayon, ang tanong, maaapektuhan ba tayo dyan? Buong mundo po probably maaapektuhan, no, mga titos and titas. Kasi nga meron ho dito, no, merong kasabihan dito sa stock market, pagka ho nabahing lang ang Amerika, ay nagkaka-COVID ang Pilipinas. Tingnan nyo lang yung market natin, down kagad ng 1%, di ba? Dahil lang sa balita na to, di ba? Hindi pa nga sila nagda-down ng malaki, tayo down na kagad, no? Ngayon, ang mangyayari po dyan, for me lang, no, pwede kasing mag-reflect na ng true value itong Wall Street kung titigilan nila yung stimulus, yung pagpiprint ng pera. Pero as long as magpiprint sila ng pera, for me, tuloy-tuloy yan, iikot lang yung pera dun sa mga iba't ibang klase na stocks na meron sila, no, mga titos and titas, no. So mag-iikutan lang ho yan. So baka maiwasan pa rin tong bubble, pero yun nga yun ang mas nakakatakot. Yun ang mas nakakatakot. Mas maganda nga sana pinakrush na tong Wall Street nung nag-pandemic, kasi yun naman ang kailangan talaga. Mabuti pa yung market natin talagang nag-crash, no, mga titos and titas. Ngayon, ano kailangan gawin? Tito, magpapanik na ba kami? Ano kailangan namin gawin? Yan ang mga tanong eh. Lalo na ng mga bago dito sa stock market. Sabi natin dito, may kasabihan tayo, yung ASL, yung always stay liquid, no? Dapat lagi lang kayong may BP. Hindi blood pressure na tumataas dahil bumabagsak yung market. May buying power lang kayo lagi. Para sa akin lang ho. Yan po, no, mga titos and titas. And be selective dun sa mga position ninyo, no? At iwas-iwas sa mga Subarus, especially kung kayo ay newbie, mga titos and titas, ha. Iwas-iwas dun sa mga Subarus, no. So, yung mga veteran, sanay na lumabas yan, no. Yung mga matatagal na dito sa market, alam na nila kung ano gagawin nila pagka nagkakabuhusan, no. At medyo mas selective pa rin. Yung mga yan, hindi basta-basta sumasakay sa mga, kung magsusubaru man yan, hindi naka-all in yan. 'Di ba? Mga titos and titas. So, yung mga bago, I hope ito yung nangyari na buhusan since last week ay lesson learned po, no, para sa ating lahat, na itong stock market ay hindi easy money game ho ito, no. So lahat naman yan mababawi basta willing tayong mag-aral at matuto. Oo, believe me, 70% ng portfolio ko nung newbie ho ako sunog. Napilitan ako mag-aral. Yan, napilitan ako mag-aral. Hindi ako nag-give up. Yun ang importante. Huwag mag-give up, no? Kasi hindi ho aalis yung market. Yung learning tuloy-tuloy lang yan. Oo, magtatagumpay ho kayo basta maniwala kayo. Sa webinar, tuturo natin kung ano yung tamang mindset, ha, mga titos and titas, no? So,
expect for me, no? Sabi nga natin, we're not out of the woods yet. But then again, yung mga nagtatanong sa atin, paano Tito, baka magka-lockdown, may mga new strain na naman. May playbook na kasi tayo doon sa lockdown di ba? May playbook yung government, meaning, no? So may nagawa na tayo. So uulitin lang natin 'yon. So probably yung 4,000 na experience natin na index last time, mukhang malabo na for me, no? But then again, mamaya silipin natin kung sakasakali saan tayo pupulutin. Next balita galing ulit sa Inquirer. PH firms face 2021 with reserve optimism. Aba, optimism pa rin pero nakareserba lang. Philippine companies are preparing for an economic recovery and are prioritizing the use of technology to meet an expected uptick in business activity this year. But many face a shortage of financial resources needed to meet these new challenges. Thus showed the latest international business report released on Monday by consulting and audit firm Grant Thornton, reflecting similar trends among almost 5,000 companies it polled in 29 nations around the world, that mid-sized businesses are displaying reverse optimism about this year's prospect. The latest data demonstrate to us that mid-market business leaders globally are being very realistic about the challenges that the first half of 2021 will bring, but they are facing this uncertainty with sensible pragmatism and resilience. Yan ang sabi ng PNGA Grant Thornton Chair, CEO, Tito Marivic Espanyo, mga titos and titas. Pero yesterday, si Ninong Jasa ay nagsabi, no, yung sa kanya parang nauna lang. Ito kasi big company, big companies itong Ayala. Sabi niya mukhang 2022 pa talaga yung back to pre-COVID level natin. So reserve optimism na ba yan, no? Itong balita na to sinasabi yung mga mid-size companies, no? Paano ba yung mga small size katulad namin? Paano pa kami? 'Di ba? Yung mga mid-size, medyo reserve optimism sila, hindi nila nakikita nga yung recovery na ganung kabilis as expected, no, nung 2020, no? So nagkakaroon ng reservations. So may impact 'yan sa kabuuan ng ating economy. Syempre, yung mga businesses, no, kung medyo pepreno lahat 'yan pati sa employment natin, 'di ba, sa consumption. So may trickle down effect ika nga, no, mga titos and titas. Wala tayong magagawa. Nakikisakay tayo rito sa stock market, di ba? But we will find opportunity, I'm sure, no? There will always be a bull run somewhere, mga titos and titas. Kailangan lang nating hanapin, no? Yan ang balita. So medyo hindi na naman kagandahan na balita yan. Next, eto. Iniskalera ng Inquirer, BSP tightens rules on crypto assets to guard against money laundering. Ayan Manila, Philippines, the movement of cryptocurrencies will now be subject to central bank's rule on financial service providers to guard against the potential use of so-called virtual assets in laundering money, according to country's top monetary regulator. Mga titos and titas, In a statement, the Bangko Sentral said its monetary board recently approved the guidelines on virtual asset service providers, entities that facilitate financial service via blockchain, Bitcoin, crypto assets, and digital currencies to cover new business models and activities. Good news to for me. No? Good news ito. Ang dami pong worries. Even nung 2018, 2019, no? About regulations. Paano kung i-regulate yung Bitcoin? Paano kung ganito, ganyan, di ba? Hindi naman talaga pera yan, di ba? Paano kung i-shutdown ng government yan? Ang dami hong tanong na ganun. Ito isa sa mga sagot, di ba? Nire-recognize nila to kasi nagagawa na sila ng mga rules and regulations. So, good news to dun sa digital space, no? Yung sa digital currency natin, sa mga mahihilig dito magbudeka ng crypto, di ba? Yan nga no? So isang bull run yan na po pwedeng mangyari. Nasa crypto, po pwedeng sa crypto, di ba mga titos and titas? So good news po ito, no, para dito sa mga Bitcoin hodlers natin, kasi kahit papano yung worry na po pwedeng harangin ito ng mga regulators ay medyo nababawasan. Yun, dahil nga dito gusto nilang i-regulate. Yan
mga titos and titas, ang ating mga tabalids. Ipasok natin yung market muna. Mamaya yan na yung APL. Ay, dito muna tayo sa PSEI. Na. Ang market natin mukhang gusto nang i-touch, no? So kahapon sabi natin nakabingit na. So ngayon mukhang gusto nang i-touch yung 6,909, yung yellow line na nakikita natin. Will that be a strong support? It's for us to find out, no? In the coming days, magkakaalaman tayo. But judging dun sa ginagawa ng MACD, mukhang gustong tusukin talaga tong zero. Ito po. Yan, yung zero ng MACD, parang gustong tusukin eh. Yan, judging na yan, pwede tayong tagusin talaga yan, 6,909. Saan tayo pupulutin? No, mga titos and titas. Just in case, eto matagal ko na rin inaantay ito. May gap tayo somewhere dyan sa 6,695 area eh. Sasara na ba natin yung gap na yan? Pwede ba nating isara yan? Diba? Ano ba tong gap na to? Yan na yun eh. 6,685 eh, no? Sasara na ba natin yan? And probably, dyan na tayo magbo-bottom. Good na yan. In case, hindi naman dire-diretso to ha. Baka mamaya kabahan kayo, makakakita nyo nitong mga support na nilalagay ko. In case natagusin yan, sa 6.5 level tayo. I was expecting a 6.5 kahit noon pa, no? Medyo mabagal lang ang galaw nitong PSE. And I will not be surprised kung bumagsak yan ng 6.5 level, which is good, no? So remember, ang forecast ng mga analysts sa index natin nasa 7.2 area lang. Ito ha, yung 7.277. Yan, nandyan yung year end natin. So kung magdi-dribble tayo, probably ng 6.5 to 7.2, malaking trading range na yan. May mga opportunities po dyan. Huwag kayo mag-alala, may mga opportunities dyan. So resistance natin will still be itong 7.118, yung blue line natin that will act as our resistance for now. And expects further downward pressure, no? Dyan muna, 6,977. Tignan natin kung magbabounce dyan. Ipasok natin itong dito. Si dito ay hindi gumagaya doon sa mga move ng mga Subarus, no? Nakakita tayo ng support dito sa 11.07, mga titos and titas. Ayan na, ito. Yan, meron tayo sa 11 peso area na support. Hopefully mag-hold. Pagka hindi nag-hold yan, saan tayo pupulutin? Ang bilis mag-reverse. Ayun, 10 peso area na. Hindi, meron pa rito yan. 10.50, then 10 peso area, no? Ang resistance natin, obviously ito 12 eh. 12.50 ba to? Hindi, may high pala na 12.50 area most likely, no? Ang resistance. Nakikita natin diyan, no? Patod dito ko, luman-luma na tong chart ko na dito. Hindi na na-update. Ito, no? Yan, nakakakita tayo na resistance po diyan sa area na. Yan. May resistance sa area na to. Yan, yung 12.50 area, ha? Save nga natin to. So, meron tayong resistance dyan at may support naman tayo dito sa 11. Tignan lang natin kung matibay, di ba? May matibay-tibay na ba yan? Mga 3 araw nang nag-trade dyan eh, kasama yung ngayon. MACD-wise, gusto pang bumaba nito. So, sabi natin dati, best case scenario, no? 11 hanggang 12.50. Mag-dribble tayo dyan. 11 hanggang 12.50 habang pababa yung MACD. In case na tagusin yan, 10.50 tayo susunod. So, yan po si dito. Ipasok natin yung katandem niya. Matagal to. Na-miss ko tong dito MM tandem natin. Na-busy tayo sa Subaru. Itong M&M's, ayun! Anyari. Anyari M&M's. Ang ganda na kanina, nag-genyo pilit na kami eh. No? Nauntog na naman po. No? Obviously, may selling pressure tayo sa 8 peso area. Ilang araw na to? Isang beses na. 1, 2, 3. Pang-apat na po. No? Hindi 4 na po, 4 lang. Pang-apat. Pang-apat na nauuntog na. 4 times na nauntog dyan sa 8 peso level. And finally, kanina, nung hindi na kinaya, pati yung flooring, pati yung support, biniyak na, ha? Yung 720 na support natin, na trading range, ay biniyak. Nag-low tayo ng 681. Nag-close tayo sa 689. Hanap tayo ng support, ha?
Nag-sale lang M&M's Pasok pa rin tayo sa trend line. So probably, trend line na yan. Save natin to. MM. Okay, no? So, bounce sana dyan sa trend line na yan, pasok pa naman tayo dyan. May trend line tayo na buo na, which is good. Kung tama ho itong drawing ko, Again, hindi tayo perfect mag-drawing, Hindi tayo magaling dito nung high school tayo, Kapag ho tinagus yan, expect mo na yung support dito muna. 625 area, which is yung blue line. Ang gandang bantayan nitong MM ngayon. 625 area, yung blue line po, mga titos and titas. So, pwedeng nandyan yung support mo. And, pag tinagus pa yan, dito tayo sa 570 area. Babalik tayo doon sa dati nating konso. No, maaari pala tayong bumalik doon sa dati nating konso, yung mabilis-bilis, yung hindi tinapos. Pero, tignan natin, Tignan natin, MACD, ganun pa rin, pababa pa rin. Tinitignan ko na dito, kung hindi mag-hold itong 680 area, pero kaka-retest lang naman. So, tignan natin kung mag-hold tomorrow. Pag hindi, nasa 625 area ang next na saluhan natin. Yan po ang M&M's. Resistance for me, doon pa rin ako sa 8 nakatingin. 8 peso pa rin ang resistance nito na matibay-tibay. Next, pasok natin, BSC. Si BSC kanina, nasama na rin to, nag-Versace na rin, nag-cross na yung MACD. So, best case scenario, may gap, dami kasing gap nito si BSC, Ayan, ito, mukhang sasara na tong gap na to. Yung 793, nasara na ba to? Hindi pa, Mukhang madali nang isara yan. May susunod pa tayong gap dito sa 54 area, Wag niyong kakalimutan. Mas maganda, isara na yan para tapos na. Oo, pero ano RSI nito? 46 pa lang 46 pa lang yung RSI. Tignan natin kung magkakaroon na ba ng bounce yan. Ang bounce na tinitignan natin is dun sa play na 4 na araw na itong bumaksak. Nasunod-sunod. Hindi kasi binrake yung binrake pala nitong January 22 yung kanyang downtrend kasi nag-close yung red candles Nagkaroon pala tayo ng green candle dito, nag-up ng 7.56%. Basa natin dito, 140 talaga 140 yung kanyang magiging resistance, pero napakalayo na ho niyan ngayon, parang thing of the past, 140. Doon sa ating playbook, yan ang call natin. Kung gustong umexit, yan sana yung time na e-exit na sa 140 area. Nakakita tayo ng selling pressure talaga dyan. Since ngayon, medyo malalim na, nasa 72. Hirap na. Saan tayo matitingin ng support dito? Dito, tignan natin sa 5 minute, Mas malayo, hindi, teka, baka sakaling may makita tayo. Ayan, dyan na sa area na yan, yung gap na muna. Tingin tayo ng support dyan sa gap area, yung 68 area, mga titos and titas. At least ko sa 5 minutes, may konti kang pag-asa dahil kumakambyo. Pero hindi pa natin masasabi kung sakali mag-reverse yan, ang daming haharang na linya, 80, 0.8 na resistance ang haharang dyan. Kung sakali magre-reverse yan, 74, mauntog ka sa 80, mauntog ka pa sa EMA na piso. Diba? So, napakarami ng resistance nito. Ang best case scenario mo, mag-dribble tayo dyan sa 68 to 80 area. Mag-consolidate muna tayo dyan ng ilang araw or ilang linggo to digest yung uptrend na inakyat, Then again, babalik po kayo dun sa reason bakit nyo binili itong si BSC. Tignan nyo po, ano ba pinanghahawakan ninyo? Ano ba talaga ang meron dito sa BSC that will merit it na hawakan po ninyo, Regardless kung nasaan na kayo naghawak. Kung nasaan kayo nakabili dito, nasa piso, above piso, below piso, di ba? Babalikan nyo yung purpose o yung reason bakit nyo binili itong si BSC, And align, mga titos and titas. Kung may mga tinamaan kayong mga rules, respect that rules. Kung may cut loss rule kayo na tinamaan, respect that cut loss rule. Kasi yan ang magpapatibay sa inyo, yung paggalang dyan sa mga rules na yan. We're not saying na hindi na aakyat ito, mga titos and titas.
What we are saying dito ho sa stock market, sa laro na to, importante na ginagalang yung mga rules na sineset. Okay ha? So sa webinar, tuturo natin ano yung mga trading rules na yan at kung paano galangin po yung mga rules na yan, no? So, paalala ulit, yung auto-like, baka makalimutan. KKBB, kanya-kanyang bili at benta. This is not a recommendation to buy or to sell, mga titos and titas, ha? This is merely an interpretation. Ano po yung nangyayari sa chart? At syempre, ano yung experience naman natin? Kaya yan ang sinishare natin sa inyo. Yan muna si BSC. Ipasok natin si PHA. Etong tatlo ho na nire-review natin na mga Subarus, no, na kung tawagin. Para sa akin may mga laman eh. Hindi ko lang naaral ng todo itong BSC at PHA. Kaya if kayo ho ay meron nito, do your due diligence please, no? Gawin niyo po 'yan. Si PHA, obviously, meron tayong 220, 230 to break. Na-break natin yan kanina. May gap pa tayo rito. Ayun, dito. 160, 166 area. Yan na ang next support natin ha sa PHA. 166 area. Okay. Malapit na. Konti na lang ha. Mas nauuna to para sa akin ha. Ano RSI? Nasa 40. Puro takwarens ang RSI nito eh. Kung RSI ang babasihan mo ng bounce, mukhang malabo, mukhang bumalabs mag-bounce kung magbe-base ka sa RSI. Tignan natin dun sa gap kung magbabounce sa 166 area. Kung in case mag-bounce dyan, expect a consolidation. Best case scenario mo, 166 to 2 peso, dribble. MACD, hayaan, wala. Tusok to. Talagang pababaho ito, mga titos and titas, ha? So, ang best case scenario natin is mag-consolidate lang muna, no? Kasi medyo malalim na rin naman talaga yung binaksak. Hindi naman din ganyang kabilis yung inakyat eh. Pero yung kung paano binagsak, ganun kabilis, no? So, this merits sa consolidation, yung mga mabibilis yung umakyat, ha? During the consolidation, do your due diligence and plan your trades. Paano kayo? Ihahawakan nyo pa ba? I-exit na ba kayo? Kaya nyo pa bang hawakan in case na bumagsak pa yan? Diba? In case na lumusot ito sa 166, eto na ho ang susunod dyan. 130 area na, yung blue line na ha, mga titos and titas, no? Medyo malalim-lalim na. So yan ang PHA, ipasok natin. Apollo. Napilaya natin. Naging Apollo. Ay nako. Ito 4 days na, no? Although green candle itong January 22, pero down tayo ng 7.25% niyan, ha? So ito talaga literal 4 na araw dire-diretso lumagapak, no? From our closing nung 43 peso, 43 area, we are down by 54% already. Baksak na tayo ng 54% ha, mga titos and titas, no? Ng 4 consecutive days. Anong RSI? Takwarens pa rin ba to? Takwarens pa rin. Antibay din ng RSI. Ang tinitignan natin na support dito, yan nakikita yung guhit na yan, yung gap, yung 2040 area. Tinagos din, binastos din yung support na yan and nag-close tayo. Ang lalim ha. Nahiya ka pa i-flooring ha. Nahiya pa i-flooring eh. 1970, 1960 yung closing. Ngayon, similar to what we saw in PHA and BSC, no? Hindi tayo nag-e-expect ng bounce ng RSI, no? Most likely. Tingnan natin. Baka sakaling ito. Tignan ko lang yung trend line ng RSI. Ganyan kaya? O pwede kaya mag-RSI bounce tayo? Tignan natin, ha? In case na tagusin po yan, ha? Yung 1970, sabi nga, just like yesterday. And then, last week, di ba? Sabi ko sa inyo, we are not out of the woods yet. Totoo nga. Hindi nga. Napalalim pa, ika nga, no, mga titos and titas. So, if tagusin pa yan, hindi tayo makakita ng bounce tomorrow at magdire-diretso tayo, next support natin nasa 15 level na. No? Tignan nyo po dito sa 5-minute. Dito ko ginuhit yan eh. Dito sa 5-minute chart niya, ito nakikita natin, ito yung 2040, yan dating nauntog dyan eh. No? So, tinitignan sana natin yung support dyan, pero tinagos. So, susunod na makikita na natin, dito kung kumuha sa 5-minute, ito, January 6, support, 1035, kung saan po siya nag-bounce, no? Nasa 15 level, ha? Ay malalim-lalim na yan, kung sakasakali, no? Kung didikit ho dyan, titignan natin kung magba-bounce dyan, kung hindi man mag-bounce sa tubukas ng umaga, no, mga titos and titas. Again,
Go back to the purpose. Bakit nyo po binili? Bakit nyo hinawakan ito? Ano yung reason, no? Kung bakit? Ano yung dahilan ninyo? Bakit nyo nagustuhan tong APL, no? Para sa akin, sabi ko nga yan, tatlo na yan, may laman. Out of the three, ito mas inaaral ko, itong APL, no? Mga titos and titas. Nandun pa rin, para sa akin, solid pa rin yung catalyst, no? Nandyan pa rin. Wala pa rin yung barko. Hindi pala nandiyan pa rin. Wala pa rin yung barko. Yung dalawa from Tito Frank Lau, sinasabi magi-start ng operations ng January. Yan yung nasa press release, ha? Pero may mga nababalitaan tayo, February 1, ang start, hindi operations yan. Baka yung sinasabi nga natin kanina sa live, most likely, baka yan po yung pag-start ng sailing ng barko ng JDVC, ha? Mga titos and titas, no? So, wala pa rin pinagbago. For me, wala pa rin pinagbago doon sa catalyst. Nandun pa rin siya. Ang may pinagbago lang yung price action, yung presyo lang. Bakit? Sobrang bilis 700% in a span of 1 month. Sobrang bilis. Sobrang bilis. Nararapat lang for me na bumaba ito, no, mga titos and titas. Ngayon, yung pagbabari naman, sobrang bilis. Kung makikita nyo naman yung uptrend sa 5 minutes, ang swabe. Tapos itong downtrend sobrang hindi rin naman normal no? Pag tinignan mo naman din yung downtrend niya, ha? Hindi rin naman normal, mga titos and titas, di ba? Silipin nyo yan, di ba? Ang lupit din naman ng binaksak yan, no? Malupit din yung baksak. So, tignan natin yung bounce. If not, 15 peso area tayo pupulutin. We're not saying na natatamaan yan. Again, KKBB po, mga titos and titas, ha? Yung reason, sabi ko nga, yung nagtatanong sa atin, Tito, ano gagawin ko? Para sa akin, yung presyo ngayon, it's para sa akin, for me lang, this is my personal take. It's too late to cut na. Masyado na malalim ito. Anytime pwede mag-bounce no? It's too late to cut. Remember, mga Patreonatics natin, meron tayong call diyan, ano? Kung gusto niyo yung mag-exit, ang linaw, ang daming time to exit this, no? Yung nasa 30 pa lang. Meron na tayo dyan. Sabi natin, assess your risk tolerance level. Ano? May mga exit tayo na malinaw po yan. Pati elevator exit, nandiyan po, tinamaan na rin. 2 elevator exit natin, ha? So, ngayon, kung nag-iisip kayo, yun nga, ako kasi, imbis na sell, baka dapat buy sa level na to, ha? But we are not recommending it, especially kung yung risk appetite nyo po is very low, ha? Very low ang risk appetite, or at least medium risk appetite. Kung medium risk appetite, baka mga po pwede na, no? Pero kung high risk ang appetite niyo, baka po pwede na nga, imbis na sell, buy ang gawin, ha? But this is not a recommendation, ano? Ayun, but selling at this level could probably, medyo, it's too late na. Antayin nyo po mag-rebound, no? Antayin nyo po mag-rebound yan. Kung sakaling mag-rebound, and then assess nyo ulit, ayoko na talaga, hindi ko kaya itong ganitong volatility, hindi ko kayang hawakan, get out na, di ba, mga titos and titas, dun sa rebound. So, resistance natin, ito pinaka-importante sa lahat, no? Nakakita tayo dito sa area na to kung saan siya nagko-consolidate, 23 to 25 muna. Yan muna yung resistance, ha? 23 to 25, mga titos and titas. Yan, nandito sa area na yan, 23 to 25. So, just in case mag-rebound to, expect mo may selling pressure dyan sa area na yan. Pwedeng yung mga bounce player dyan maglabasan, dyan sa area na yan, 23 to 25. Ngayon, kung nagbabalak kang umexit na, tignan mo yan. Tignan mo yung area na yan. Dyan ba ako i-exit? Okay na ba ako dyan? May cut loss akong konti. Kung maglulugi ka, kung may gain ka, may cut gain ka, i-exit na ako dyan. Ayoko na sa'yo, APL. Break na tayo. Diba? Ganyan lang naman po kasimple ang trading But at the end of the day, ang tanongin nyo po sa sarili ninyo, especially kung bago kayo rito, ano yung lesson na natutunan ko rito? Ano yung mga rules na violate ko? And paano ko i-improve yung trading ko moving forward? Yan! Paano? Parang weekend na Ang haba. Ang daming gusto na mag-weekend, ha? Mga titos at titas, salamat po sa pagtambay ngayong araw na to. Magkita-kita huli tayo bukas kung gusto nyo pa. Ay, sana hindi kayo nadala. Sabi ko nga sa tambayan natin, kwentuhan lang naman, ano? Katuwaan lang. Habang namumula tong market, magkwentuhan tayo. Expect nyo na. At pare-parehas po tayong estudyante nito market. Mag-aral po tayo sabay-sabay. See you all tomorrow, mga titos and titas. As always, trade wisely. God bless you all.
Bye!